Sabi ng asawa ko, umalis ka na, Elena, hindi ka na namin kailangan dito. Tinutulak niya ako palabas ng bahay na pinundar ko, para lang sa ibang babae. Ang sakit isipin, ang lahat ng pinaghirapan ko, mawawala lang ng ganun kadali. Pero sa bawat patak ng luha ko, may lamig sa aking puso. Hindi pa nila alam na ang pag-aari nila ay matagal nang nakapangalan sa akin. Ang laban ko, nagsisimula pa lang. Si Aling Elena, isang babaeng nasa kalagitnaan ng 50, ay nakaupo ng mahinahon sa silid-hintayan ng korte. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata, na natatago sa likod ng kanyang manipis na salamin, ay matalas at puno ng malalim na karanasan. Suot niya ang isang elegante at nakatailor na corporate dress na kulay asul, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging propesyonal at kumpiyansa. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay mahinahon na nakapatong sa kanyang hita, tila naghihintay lang ng isang simpleng pagpupulong, hindi isang pagharap sa nakaraan. Mahina ang tunog ng pagbukas ng pinto sa dulo ng silid, at pumasok ang isang anino. Si Mang Arturo. Ang dating asawa. Hindi na ito ang lalaking kilala ko, ang matikas na Mang Arturo na puno ng pagmamataas. Ngayon, siya ay payat, mukhang labis na matanda para sa kanyang edad, at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang kanyang suot na kamisa ay kumupas na, tila matagal nang ginagamit at inaanod ng panahon. Ang mga mata niya ay nagawi sa akin, puno ng pagdududa at tila, ng kaunting takot. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa aking kalooban. Naalala ko ang kanyang mga salita, ang mga salitang tumatak sa aking isipan 2 taon na ang nakararaan. Nakakainip ka, Elena. Mas mayaman ang kaibigan mo. Ang mga salitang iyon ay nagpunit ng aking puso noon, ngunit ngayon wala na. 2 taon na ang lumipas, at narito na siya, may mga matang iyon, tila nagtataka kung bakit pa rin ako narito, bakit pa rin ako nakatayo. Hindi niya alam na ako ang dahilan kung bakit siya narito. Nagsimula akong gunitain ang nakaraang hapunan, ang gabing iyon na tila nagpabago sa lahat. Pinaghandaan ko siya ng nilagang baka, ang paborito niyang ulam, na niluto ko ng may pagmamahal at pag-iingat. Ang amoy ng sariwang gulay at malambot na karne ay bumalot sa buong bahay. Ngunit ang init ng kusina ay hindi sapat upang tunawin ang malamig na simoy ng hangin sa pagitan naming dalawa. Pagka-uwi niya galing opisina, dumiretso siya sa hapagkainan, walang pasabi. Hindi niya ako nilingon, walang ngiti, walang pagbati. Habang kumakain, umuugong ang bawat subo niya, tila ba pinipilit lamang niyang kainin ang bawat kutsara. Alam kong may mali, ngunit hindi ko pa alam kung ano. Pagkatapos, nagsimula ang kanyang pagbulyaw, ang kanyang mga salitang matatalim na parang kutsilyo na humihiwa sa aking pagkatao. Nakakainip ka, Elena. Walang buhay ang bawat galaw mo. Ang boses niya ay puno ng pagkasuya. Ang baho mo pa ng amoy lutong pagkain. Ang lusog-lusog mo tapos hindi ka pa nag-aayos. Ramdam ko ang bawat salita, tila isang laso na dahan-dahang lumalason sa aking kaluluwa. Ngunit hindi pa siya tapos. Nagpatuloy siya, at ang kanyang susunod na mga salita ay tila nagpapaliwanag ng lahat. Hindi katulad ni Sofia, ang kaibigan mo. Tingnan mo siya, ang ganda-ganda niya, at napakayaman pa. Alam niya kung paano alagaan ang sarili niya. Ang bango-bango niya, laging nakabranded na damit, at ang kanyang sasakyan, napakagara. Nakakahiya ka. Ramdam ko ang kirot sa aking puso, ngunit pinilit kong manatili sa aking kinaupuan. Nakakahiya. Sino ang dapat ikahiya? Siya na walang pakundangan kung mang-insulto sa harapan ng sarili niyang asawa, o ako na pilit na pinapanatili ang kapayapaan sa aming tahanan. Ang mga tanong na iyon ay umalingaw-ngao sa aking isipan, at sa bawat tanong, tila may isang bagong pintuan na unti-unting bumubukas, nagpapakita ng isang bagong daan na dapat kong tahakin. Hindi ko pa alam kung saan ako patungo, ngunit alam kong hindi na ako mananatili sa lugar na ito. Bahagi 2, ang kislap ng pagkagising.
Ang sakit na aking naramdaman nang ikumpara ako ni Mang Arturo kay Sofia ay tumagal lamang ng 2 segundo. 2 segundo lang at pagkatapos noon, tila may isang ilaw na nagliwanag sa aking isipan. Ang sakit ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang walang hanggang katuwaan. Napakababaw ng kanyang isipan, napakababaw ng kanyang pagkatao. Sa totoo lang, napatawa ako ng malakas. Isang tawa na galing sa kaibuturan ng aking pagkatao, isang tawa na hindi niya pa naririnig kailanman. Napatigil si Mang Arturo sa kanyang pagkaing, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tinitigan niya ako, puno ng pagdududa, tila nagtatanong kung ako ba ay nababaliw na. Hindi niya alam na sa bawat tawa na iyon, may isang bahagi ng aking sarili na muling nabubuhay, muling bumabangon. Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam sa katotohanan. Kinumpara niya ako, ang legal na may-ari ng halos kalahati ng mga gusali ng opisina sa Makati, sa isang babae na ang mamahaling branded na bag ay resulta lamang ng 12 buwang installment plan sa credit card. Isang malaking biro. Isang napakalaking biro na hindi ko kayang panatilihin sa aking sarili. Kaya't kalmado akong nagtanong kay Mang Arturo, habang nakatitig sa kanyang mga mata, Mang Arturo, sigurado ka bang mas mayaman si Sofia kaysa sa akin? Sinuri mo na ba ang pangalan sa titulo ng bahay na ito o ang mga papeles ng sasakyan na ginagamit mo? Ang aking boses ay malumanay, ngunit may bahid ng kung ano na hindi niya maintindihan. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay mas malaki pa rin kaysa sa kanyang pag-iisip. Mumisi siya, tila ako ay pinipilit na paniwalaan ang kanyang mga kasinungalingan. Iyan ba ang maliit na mana mo sa iyong ama sa probinsya? Walang kwenta iyan. Tingnan mo si Sofia, nakatira sa Grand Emerald Residences, isang marangyang kondo. Nagmamaneho pa ng bagong sports sedan. Ang kanyang boses ay puno ng pagyayabang, tila ba ang kayamanan ni Sofia ay kanyang din. Isang ilaw na naman ang nagliwanag sa aking isipan. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ang allowance na ibinibigay niya sa akin ay hindi sapat para bayaran ang mga utility bill ng malaking bahay na ito. Ang totoo, ako ang tahimik na nagbabayad ng lahat ng gastusin, insurance at buwis. Ginawa ko ito para maramdaman niya na siya pa rin ang haligi ng pamilya, na siya pa rin ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Isang ilusyon. Isang malaking ilusyon na kanyang pinaniwalaan. Bigla siyang tumayo, puno ng galit at nagpahayag na hindi na siya uwi. Aalis siya at maghahanap ng E-classy entertainment. Sa mga sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng galit, kundi ng pagkaawa. Pagkaawa sa kanyang kahangalan. Mag-ingat ka sa daan, mahal ko, mahina kong sabi, huwag mong kalimutang magpakarga ng gasolina. Ubos na ang toll card mo. Isang malakas na pagkabagsak ng pinto ang narinig ko at pagkatapos katahimikan. Tahimik akong kumain ng nilagang baka ko, ang bawat subo ay nagdadala sa akin ng kapayapaan. Matapos kumain, dumiretso ako sa opisina ni Mang Arturo, na ang totoo ay ang aking lihim na studio. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Abogado Reyes. Abogado Reyes, gusto kong linisin ng kaunti ang ilang bagay. Sa gitna ng aking lihim na studio, na sa tingin ni Mang Arturo ay kanya lamang opisina, ngunit sa totoo ay aking santuwaryo ng pagpaplano, ako ay huminto sandali. Pinagmasdan ko ang paligid, ang bawat sulok ay may kanikanyang kwento. Ang mga libro, ang mga papeles, ang mga larawan na pinili ko para lamang sa kanya, para lang sa ilusyon. Ngayon, tapos na ang lahat ng iyon. Lumapit ako sa isang pangit na abstract na pinta na binili ni Mang Arturo sa isang art fair na matagal ko nang kinasusuklaman. Tiniyak ko na walang sinuman sa aming mga kasambahay ang makakakita bago ko dahan-dahang itulak ang pintang iyon. Sa likod niyon, nagtatago ang isang pinto ng bakal, ang aking safe. Isang matibay na lalagyan ng mga sekreto at kapangyarihan. Inilagay ko ang aking daliri sa fingerprint scanner, at sa isang mahinang T-click, bumukas ang pinto. Ang hangin sa silid ay tila bumigat,
puno ng pag-asa at paghihiganti. Kinuha ko ang isang makapal na pulang folder na may nakasulat na mga ari-arian na pinaparenta at suporta sa takip. Ang bigat ng folder ay tila nagpapakita ng bigat ng responsibilidad at kapangyarihan na aking pinanghahawakan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan, numero, at detalyadong impormasyon tungkol sa bawat ari-arian at bawat tao na konektado rito. Sa ilalim ng payapa kong panlabas, ang aking isip ay matalas at nakatuon. Nagsimula akong suriin ang listahan ng mga umuupa. Bawat pangalan ay aking dahan-dahang binabasa hanggang sa huminto ang aking mga mata sa isang pangalan. Sofia Sanchez. Unit 18, Grand Emerald Residences. Ang kanyang status, rent to own, may 6 na buwang atraso sa bayad. May nakasulat pa na madalas humihingi ng palugit ang umuupa dahil sa mabagal na negosyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ito ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng pag-unawa. Mayaman, bulong ko sa aking sarili, puno ng pagkaawa. Si Sofia, ang babaeng ipinagyayabang ni Mang Arturo, ang babaeng mas mayaman kaysa sa akin, ay sa totoo lang, isang pirena ng renta, na nakatira sa aking ari-arian. Ang mamahaling apartment na iyon, ang kanyang ipinagmamalaking tahanan, ay sa katunayan pag-aari ko. Ang bawat buwan na kanyang ipinagpapaliban, ang bawat dahilan na kanyang ibinibigay, ay parang isang pelikula na pinanood ko ng paulit-ulit. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Hindi pa ako tapos. Binaligtad ko ang pahina. Isang listahan ng mga sasakyang pinaparenta. At doon, nakita ko ang plaka ng pulang sports sedan na madalas niyang ipinagyayabang sa social media na tila ay pag-aari niya. Nakasulat doon, may 3 buwang atraso sa bayad. Ang sasakyang iyon ay bahagi rin ng aking subsidiary company. Ang bawat simbolo ng kanyang kayamanan ay sa katunayan isang utang, isang ilusyon. Ang bawat kirot na aking naramdaman noon ay napalitan ngayon ng isang malalim na pag-unawa, isang kalmadong kapangyarihan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Abogado Reyes. Ang kanyang boses ay nagulat nang marinig niya ako, marahil ay hindi siya sanay na tawagan ko siya sa gabi. Abogado Reyes, kalmado kong sinimulan, kailangan nating ihanda ang mga dokumento para sa pagpapaalis kay Sofia Sanchez at ang pagbawi ng sasakyan na kanyang ginagamit. Kailangan itong gawin ng mabilis at mahinahon. Ang aking boses ay malumanay, ngunit puno ng otoridad na nagpapahiwatig na walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, nagpatuloy ako, gusto kong i-audit mo ang paggamit ng supplementary platinum credit card ni Mang Arturo. Ang bawat transaksyon, ang bawat sentimo ay kailangan kong makita. Kung mayroong kahina-hinalang transaksyon, kahit anong halaga, kahit gaano kaliit, ay block mo ang card simula bukas ng umaga. Isang pagtataka ang narinig ko sa kabilang linya. Pero Aling Elena, sabi niya, dati po ay binibigyan niyo ng dagdag na oras si Sofia sa kanyang mga bayarin. Mayroon po ba kayong tiyak na dahilan ngayon? Tapos na ang oras niya, abogado, matalim kong sagot, ang aking boses ay hindi nagbabago. Ang goma ay nabatak ng husto hanggang sa tuluyan itong maputol. Walang saysay ang patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa ibinibigay mo. Ang bawat salita ay may diin na tila nagpapahiwatig ng isang matagal ng pasakit na sa wakas ay nalalapit na ang katapusan. Naiisip ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na nagtatanong. Ngunit wala na akong pakialam. Ito ang aking plano. Isang plano na binuo sa loob ng mahabang panahon, isang plano na sa wakas ay sisimulan ko na. Isang plano para sa 3 araw. 3 araw, bulong ko sa aking sarili, habang nakatingin sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Bibigyan ko ang universo ng 3 araw upang kumilos. 3 araw upang magpakita ng hustisya. Sa loob ng 3 araw, matututunan ni Mang Arturo ang tunay na kahulugan ng salitang mayaman, hindi lamang sa pera,
kundi sa dignidad, sa integridad, sa katotohanan. At si Sofia. Si Sofia. Matututunan niya na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan, ito ay simpleng patong lamang nakukupas sa kaunting kuskos na magpapakita ng tunay na kalagayan sa ilalim. Ang katotohanan ay parating lalabas, gaano man ito itago, gaano man ito takpan. Ang aking boses ay puno ng kapangyarihan, isang kapangyarihan na matagal kong itinago, ngunit ngayon ay handa ng ilabas. Pinatay ko ang ilaw sa studio. Dahan-dahan akong bumalik sa aming kwarto. Ang aking mga yapak ay tahimik, ngunit ang aking kalooban ay puno ng kapayapaan. Makakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Ang bawat paghinga ay tila nagdadala ng kalayaan, ng kalinawan. At kayong mga minamahal kong kaibigan, sa tingin niyo ba ay tama ang ginagawa ni Aling Elena? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, ano ang gagawin ninyo? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga opinyon. Mangyaring ibahagi ang inyong mga iniisip sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga susunod pang kapanapanabik na kaganapan sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ang magiging gabay sa akin sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Nagising ako kinabukasan na may kakaibang pakiramdam, isang gaan sa dibdib na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag, at ang simoy ng hangin ay tila mas presko, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Bumangon ako mula sa kama, may ngiti sa aking mga labi, at lumakad patungo sa aking closet. Kinuha ko ang aking elegante at nakatailor na corporate dress na kulay asul, na napakalayo sa lumang duster na dati kong isinusuot. Ang bawat hibla ng tela ay tila naglalaman ng bagong pag-asa, ng bagong lakas. Hindi na ako ang dating Aling Elena. Ngayon, ako ay isang babaeng may determinasyon, isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang dignidad. Pagkatapos ng maikling paghahanda, nagmaneho ako patungo sa punong tanggapan ng aking kumpanya sa Ayala Avenue, sa Corporate Center. Ang bawat pagliko ng gulong ay tila nagdadala sa akin palayo sa nakaraang pait at papalapit sa isang bagong kinabukasan. Mula sa aking bintana ng aking sasakyan, kitang-kita ko ang buong Metro Manila, tila isang pugad ng mga langgam na abala sa kanilang ginagawa. Ang mga gusali ay matatangkad, ang mga kalsada ay puno ng sasakyan, at ang mga tao ay nagmamadali. Ngunit ako ay nasa tuktok ng lahat, nagmamasid, nagpaplano, at naghihintay, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang notifikasyon mula sa car tracking application na matagal ko nang inilagay sa sasakyan ni Mang Arturo. Hindi niya alam. Sasakyang sa ESA, ang nakasulat, nakaparada ang tumo sa Greenbelt Power Plant Mall. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang simula. Ito ang araw na matututunan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Mang Arturo, bulong ko sa aking sarili, tinupad mo nga ang iyong pangako na maghahanap ng classy entertainment kasama si Sofia. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay aking minamanmanan, ang bawat desisyon niya ay aking kinokontrol. Makalipas ang 10 minuto, isa pang notifikasyon ang dumating sa aking computer screen. Supplementary credit card transaction. Sinubukang bayaran ang 500,000 sa Celeste Jewelers. Status, naghihintay ng pag-apruba. Ang Celeste Jewelers, isang mamahaling tindahan ng alahas sa Greenbelt. 500,000 piso. Para saan? Para kanino? Para kay Sofia, sigurado. Walang pag-aalinlangan, pinindot ko ang i-decline sa aking computer. Bawat pagpindot ay tila isang malalim na paghihinga, isang pagpapalaya sa bigat na matagal kong pinasan. Naiisip ko ang mukha ni Mang Arturo. Ang kanyang pagkabigla, ang kanyang pagtataka. Ang kanyang mayabang na ngiti ay tiyak na nawala na. Siguradong sinubukan niyang ipasa muli ang card, paulit-ulit. O kaya ihipan ang magnetic strip nito,
tulad ng ginagawa natin sa mga lumang game cartridge noong dekada 90, umaasa na sa isang himala, ito ay gagana. Nakakatawa. Ang mga pagkakataong iyon na ibinigay ko sa kanya, ang mga pagpapatawad na aking ipinagkaloob, ay sa huli, nagpapatunay na ang kanyang pagbabago ay imposible. Pagkatapos ng 5 minuto, isa pang notifikasyon. Sinubukang bayaran ang SFE 35,000 sa The Blackbird. Ang The Blackbird ay isa sa pinakamahal na restaurant sa Greenbelt. Isang mabilis na pindot ulit sa decline. 35,000 piso para sa isang tanghalian. Para sa kanya at kay Sofia. Ang kanilang K-classy entertainment. Ang bawat pagtanggi ay tila isang patak ng tubig na unti-unting pumupuno sa isang baso, malapit ng umapaw. Hindi nagtagal, tumunog ang aking telepono. Si Mang Arturo. Ang kanyang numero ay nagpakita sa screen. Pinakinggan ko ang boses niya, puno ng pagkataranta, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang pagpapanggap. Carmen, ang sigaw niya, ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Bakit ayaw gumana ng card na ito? Kailangan kong bayaran ang lunch ko sa isang mahalagang kliyente. Kliyente na gustong bumili ng diamante. Isang malaking kasinungalingan. Alam kong walang kliyente. Alam kong si Sofia lang iyon. Nagkunwari akong nagulat, ang aking boses ay kalmado at nagtataka. Naku, Mang Arturo. Bakit naman ganyan? Nakalimutan ko ang bank token ko sa bahay. Nasa palengke ako ngayon bumibili ng gulay. Alam mo naman, ang amoy ng sariwang isda at gulay. Wala akong dalang anumang bank tool para ma-approve ang transactions mo. Ang aking mga salita ay tila isang balabal na kanyang pinaniwalaan, isang balabal na aking ginamit upang takpan ang katotohanan. Narinig ko ang kanyang pagkabigla sa kabilang linya. Ngunit Carmen, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, wala na akong pera. 50 piso na lang ang natira sa aking sahod. Hindi ko na alam ang gagawin. Narinig ko ang kanyang paghinga, ang kanyang pagkabahala, ang kanyang desperasyon. Napilitan akong isangla ang aking relo sa manager ng restaurant para makalabas. Ang aking relo na Rolex, alam mo iyon. Isang Rolex na peke na binili niya sa black market na kanyang ipinagyayabang sa loob ng maraming taon. Isang ilusyon na kanyang pinaniwalaan. Alam kong nakulong na siya sa kanyang sariling bitag. Ang araw na ito ay simula pa lamang. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting guguho at ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unting mabubunyag. Sa bawat pagkabigo, sa bawat kahihiyan, ay unti-unting lumalabas ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Ito ang unang araw. Marami pa akong dapat panoorin. At sa bawat sandali, ang aking puso ay tila nakakaramdam ng kapayapaan, isang kapayapaan na matagal nang nawala. Ang hustisya ay mabagal, ngunit ito ay tiyak. Kung kayo ay nakikinig pa rin dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama na sumusuporta sa akin sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ibahagi ang susunod na bahagi, ang araw 2, kung saan mas titindi ang mga pangyayari at mas mabubunyag ang mga kasinungalingan. Ang ikalawang araw ay nagsimula sa isang tahimik at payapang umaga para sa akin. Habang kumakain ako ng almusal, tinapay na iniihaw at paborito kong ihik na pinya, hindi ko maiwasang mapangiti. Walang ingay, walang pagmamadali, walang sumisigaw na boses na gumising sa akin. Ang bawat subo ng aking pagkain ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa, isang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Mula sa ulat ng aking gwardiya, alam kong hindi umuwi si Mang Arturo kagabi. Nanatili siya sa bahay ni Sofia. Hindi na ako nagulat. Hindi na ako nagtaka. Ang bawat impormasyon ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, nagpapakita ng isang malinaw na larawan ng katotohanan. Sa mga oras na iyon, alam kong eksaktong nangyayari ang lahat. Sa Grand Emerald Residences,
Nakita ko sa aking isipan ang pagdating ng mga kawani ng building management sa apartment ni Sofia. May dala silang makapal na sobre na may selyong pula. Isang formal na dokumento, isang huling babala na nag-uutos kay Sofia na ilisanin ang unit sa loob ng 48 oras dahil sa 6 na buwang hindi nabayarang renta at maintenance fees. Siguradong gulat na gulat siya. Ang kanyang kikayamanan ay unti-unting guguho. Naiisip ko ang mukha ni Sofia, ang kanyang makapal na make-up ay unti-unting pumupunit na parang lamat sa isang basag na salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga luha ay siguradong umaagos, sinisira ang kanyang maingat na inilagay na panlabas. Alam kong balisang-balisa siyang tumawag sa akin, ngunit hindi ko sinagot. Hindi na. Hindi ko nahahayaan ang kanyang mga kasinungalingan at manipulasyon na makapasok sa aking buhay. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang tunog ng kanyang pagkabigo, at sa bawat pagkabigo ay unti-unting nabubuo ang aking tagumpay. Samantala, sa opisina, dumating si Mang Arturo na may pag-asa. Umupo siya sa kanyang desk at binuksan ang kanyang computer. Ngunit sa halip na ang kanyang karaniwang desktop, isang itim na screen ang sumalubong sa kanya na may nagpapalir na pulang teksto, access block. Makipag-ugnayan sa administrator. Ang kanyang puso ay siguradong bumaba. Hindi niya maintindihan. Bakit? Galit niyang pinukpok ang mesa at tinawagan ang IT department. Ngunit ang sagot lamang nila ay ito ay direktang utos mula sa central system upang pansamantalang ay lock ang kanyang account dahil sa paglabag sa seguridad ng data o espesyal na internal audit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay unti-unting nabubunyag. Nagsimula si Mang Arturo na maramdaman ang pagbabago sa paligid niya. Napansin niya ang kakaibang tingin ng kanyang mga kasamahan. Mula sa takot at respeto na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng pagtataka na maihalong awa. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay unti-unting lumalayo. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa ipaglustay ng pondo ay nagsimula ng kumalat, tila apoy na kumakalat sa isang tuyong kagubatan. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang pinangalagaan ay unti-unting nasisira. Ang kanyang pagkakakulong ay hindi lamang sa kanyang computer, kundi pati na rin sa loob ng kanyang sariling opisina, sa loob ng kanyang sariling isipan. Pagsapit ng tanghalian, hindi na naglakas loob si Mang Arturo na bumaba sa kantin. Alam niyang muling tatanggihan ang kanyang card, at ayaw niyang maranasan ang kahihiyan na iyon sa harap ng kanyang mga kasamahan. Nananatili siya sa kanyang desk, nakaupo ng mag-isa, gutom na gutom. Ang kanyang tiyan ay kumukulo, ngunit ang kanyang pagmamataas ay mas malaki pa rin kaysa sa kanyang kagutuman. Ang bawat minuto ay tila isang oras, at ang bawat gutom ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagkabahala. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ng aking pinagkakatiwalaang kawani at agad na ipinaabot sa akin. Narinig niya ang pag-iyak ni Sofia, ang kanyang pagmamakaawa kay Mang Arturo na tulungan siya. Sinabi niya na siya ay papaalisin na sa apartment at wala na siyang matitirhan. Ngunit si Mang Arturo, na kanina pa ay puno ng pagkabahala at galit, ay galit na sumagot, sinisisi si Sofia sa lahat ng nangyayari. Nag-away sila. Nagbintangan. Ang kanilang ipagmamahalan na nakabase sa pera at ilusyon ay unti-unting nabubunyag. Ang bawat salita ay tila isang panibagong patunay kung gaano kababaw ang kanilang relasyon. Nang matanggap ko ang ulat mula sa aking pinagkakatiwalaang kawani, napangiti ako ng may kasiyahan. Hindi ito ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng pag-unawa. Ngayon, sabi ko sa aking sarili, sila ay nalilito, natatakot at nag-aaway sa isa't isa. Ang kanilang lakas ng loob ay sinusubukan at mukhang hindi nila ito malalampasan. Ang kanilang mga pundasyon ay yari sa buhangin at ngayon ay unti-unting bumabagsak.
Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay kailangan. Ipinagpatuloy ko ang panonood ng isang cooking show sa Z, habang umiinom ng aking mainit na kape. Ramdam ko ang kapayapaan sa aking kalooban, isang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Napakaganda ng buhay kapag walang utang at walang maruruming sikreto, bulong ko sa aking sarili. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang regalo, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa kapayapaan ng isip at kalinisan ng konsensya. Kung kayo ay nakikinig pa rin dito, tulungan nyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama na sumusuporta sa akin sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ibahagi ang susunod na bahagi, ang araw 3, kung saan haharapin ni Mang Arturo at Sofia ang huling bunga ng kanilang mga pagkakamali. Ang 3 araw. Hindi ito karaniwang araw ng trabaho para sa akin. Ngayong umaga, hindi ako papasok sa opisina. Sa halip, nagsuot ako ng aking pinakapormal at pinakaeleganteng kasuotan, hindi para sa isang pulong pangnegosyo, kundi para sa isang tilib na palabas. Isang palabas na matagal ko nang pinaghahandaan, isang palabas na sa wakas ay mapapanood ko. Ang bawat hibla ng aking damit ay tila naglalaman ng kapangyarihan at pagtitiwala. Nagmaneho ako patungong Grand Emerald Residences, ang lugar na pinaghihinalaan ni Mang Arturo na pag-aari ni Sofia. Ipinarada ko ang aking sasakyan sa isang cave na may salamin sa dingding, tapat mismo ng pangunahing gate ng condominium. Ito ang perpektong lugar upang magmasid, hindi napapansin. Isinuot ko ang aking salamin sa mata, tila isang detective sa pelikula, nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao, ng mundo, na aking kontrolado. Humigop ako ng aking kape habang kalmadong naghihintay. Bandang 9:00 ng umaga, nagsimula ang inaasahang ingay. Isang gulo ang nangyari sa lobby ng gusali. 2 malalaking gwardiya ang lumabas mula sa salamin na pinto ng apartment ni Sofia, at sa likuran nila ay si Sofia. Ang kanyang hitsura ay malayo sa kanyang mga post sa social media. Hysterical siya, gulong-gulo ang buhok, walang makeup, at may malalim na earbags. Nakasuot siya ng gusot na sutlang pajama, tila hindi natulog ng magdamag, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigo. Ang kanyang mga sigaw ay umalinggaw sa buong pasilidad na nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagkalito at galit. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang may-ari nito. Nandoon din si Mang Arturo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan, ang kanyang kamisa ay gusot na, tila natulog siya sa kanyang kasuotan, o kaya inaglakbay ng malayo at hindi napansin ang kanyang sarili. Nagbanta siya sa mga gwardiya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas at galit. Sino kayo? Alam niyo ba kung sino ako? Ay demanda ko kayong lahat. Huwag ninyong galawin ang girlfriend ko. Ngunit si Manong Gutierrez, ang chief security ng gusali, ay kalmadong humarap kay Mang Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang, ngunit may diin. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho, sir. Ang unit 180 po ay selyado na dahil sa 6 na buwang atraso sa renta. Nag-expire na po ang eviction period kaninang umaga. Mayroon na po kaming legal na karapatan. Pilit pa ring ipinagtanggol ni Mang Arturo si Sofia, ang kanyang pagmamataas ay mas malaki pa rin kaysa sa kanyang pag-iisip. Anong atraso? May-ari ang girlfriend ko niyan. Binili niya iyan ng cash. Sofia, sabihin mo sa kanila. Ipakita mo sa kanila ang titulo. Ipakita mo sa kanila na hindi ka nagsisinungaling. Ngunit si Sofia ay patuloy lang sa pag-iyak, kapit-kapit si Mang Arturo, at hindi makapagbigay ng anumang ebidensya. Ang kanyang pag-iyak ay tila nagpapatunay sa katotohanan, na ang kanyang mga sinasabi ay pawang kasinungalingan. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mukha, sinisira ang kanyang dating perpektong makeup. Pagkatapos, inabot ni Manong Gutierrez kay Mang Arturo ang isang kopya ng mga papeles ng ari-arian.
Ang mga mata ni Mang Arturo ay dahan-dahang bumaba sa dokumento. Sa dokumentong iyon, malinaw na nakasulat ang pangalang Elena Bautista sa kolumnang legal na may-ari. Ang aking pangalan. Ang katotohanan. Napanganga si Mang Arturo, ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkabigla at galit. Ano? Bakit pangalan ni Elena ang nakasulat dito? Sabi mo sa akin, iyo itong apartment. Nagsinungaling ka ba sa akin? Kasabay nito, isang maliwanag na dilaw na tow truck ang lumitaw, at dahan-dahang hinila ang pulang sports sedan, ang ipinagmamalaking sasakyan ni Sofia, na ipinagyayabang ni Mang Arturo kahapon. Ang sasakyan na akala niya ay simbolo ng kayamanan ni Sofia. Sumigaw si Sofia ng hysterical, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot. Hindi. Sasakyan ko yan. Huwag niyong galawin. Akin yan. Napanganga si Mang Arturo, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula kay Sofia, patungo sa tow truck at pabalik kay Sofia. Renta. Renta rin ang sasakyang yan? Nagsinungaling ka na naman sa akin. At doon, sumabog si Mang Arturo. Ang kanyang galit ay lumabas, hindi na niya ito napigilan. Hinawakan niya sa balikat si Sofia at malakas siyang inuga. Sagutin mo ako ng totoo, Sofia. May totoo ba sa iyo? Ang mamahaling bag mo? Ang relo mo? Ang mga damit mo? Lahat ba ng yan ay peke? Kanino ang lahat ng yan? Lahat ba ng sinabi mo ay kasinungalingan? Umiyak si Sofia sa takot, ang kanyang mga luha ay umaagos. Sorry, mahal ko, sorry. Gusto ko lang naman maging karapat-dapat sa iyo. Gusto ko lang na maging masaya ka. Hiniram ko lang ang lahat, inupahan ko lang. Wala akong pera. Nagpanggap lang ako. Ngunit huli na ang lahat. Sumigaw si Mang Arturo, ang kanyang boses ay puno ng puot. Manloloko ka. Sabi mo, mayaman ka. Sabi mo, si Elena ang mahirap. Huli na ang lahat. Ikaw pala ang pulubi. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng sinabi mo. Plak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mang Arturo. Nanggaling kay Sofia. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Tingnan mo ang sarili mo, mahal ko. Ano ka ba? Ano ang ibig mong sabihin? Isa ka lang naman isang manager na umaasa lang sa pasilidad ng opisina. Patay na ang credit card mo. Wala kang pera. Wala tayong pera. Pareho lang tayo, mahal ko. Pareho tayong gustong magandang buhay pero walang puhunan. Wala tayong kakayahan. Huminga ako ng malalim at kinagat ang aking toasted bread, puno ng kasiyahan. Ang bawat kirot na aking naramdaman noon ay napalitan ngayon ng isang malalim na pag-unawa, isang kalmadong kapangyarihan. Isang labanan ng mga kontrabida ang nangyayari, bulong ko sa aking sarili, at ito ay laging nakakaaliw. Ang bawat salita, ang bawat sampal, ay tila isang tugtog sa aking tainga, isang tugtog ng hustisya na sa wakas ay natupad. Kung kayo ay nakikinig pa rin dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ibahagi ang susunod na bahagi, ang huling laro ng ahedres sa opisina, kung saan haharapin ni Mang Arturo ang kanyang huling pagbagsak. Mula sa Grand Emerald Residences, matapos masaksihan ang unti-unting pagguho ng mga ilusyon ni Sofia, nagmaneho ako pabalik sa punong tanggapan ng isa sa aking subsidiary company. Ang hapon ay lumalalim na, at ang Metro Manila ay puno ng ingay ng trapiko, ngunit ang aking isipan ay kalmado at nakatuon. Ang bawat sandali ay tila nagpapatunay na ang paghihintay ay may gantimpala. Mula sa aking opisina, pinanood ko si Mang Arturo sa pamamagitan ng TV screen. Makita ko siyang naglalakad papasok sa lobby, ang kanyang mga yapak ay mabigat at halos walang buhay.
Ang kanyang kamisa ay basang-basa ng pawis, at ang kanyang buhok ay nanlalagkit, tila matagal na siyang hindi naliligo. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkabigo, malayo sa dating mayabang na Mang Arturo na kilala ko. Isang anino na lamang siya ng kanyang dating sarili. Napakatahimik ng lobby. Ang mga empleyado, mula sa receptionist hanggang sa mga janitor, ay dumaan sa kanya ng walang pansin. Walang bumati sa kanya, walang ngiti, walang paggalang. Ang kanilang mga mata ay nagtatago ng iba't ibang emosyon, pagtataka, pagkaawa at paghuhusga. Tila ba ang kanyang pagbagsak ay nararamdaman na ng lahat. Sinubukan niyang ipasa ang kanyang access card sa swing turnstile para makasakay sa executive elevator. Ngunit isang pulang ilaw ang sumindi at hindi bumukas ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at galit. Galit niyang sinuntok ang makina, pilit na pinipilit na gumana ito, ngunit wala. Nagsimulang lumabas ang kanyang galit, ang kanyang pagkabigo. Dalawang malalaking gwardiya, na matagal ko nang inihanda at inutusan, ang lumapit sa kanya. Hindi na sila magalang tulad ng dati. Ang kanilang mga mata ay matatag, at ang kanilang mga kilos ay may otoridad. Mang Arturo, sabi ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin, hinihintay na po kayo sa management meeting room sa ika-10 palapag. Sasamahan po namin kayo. Sinubukan pa rin ni Mang Arturo na panatilihin ang kanyang pagmamataas, pilit na itinatago ang kanyang pagkabigo. Ngunit siya ay inakay na tila isang bilanggo. Dinala nila siya sa service elevator, hindi sa elevator na para sa mga executive. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbaba sa kanyang pagkatao, isang pagbagsak sa kanyang pagmamataas. Nang pumasok si Mang Arturo sa meeting room, sinubukan niyang magpanggap na propesyonal. Umupo siya sa bakanting silya sa gitna ng mesa, pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Ang mga direktor, ang head ng Human Resources, at ang legal team ay nakaupo na sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng tensyon at paghihintay. Pagkatapos, lumabas ako mula sa isang nakatagong pinto, at umupo sa pinakamataas na posisyon, sa pinakamalaking upuan na karaniwan ay para lamang sa si. Pinaikot-ikot ko ang aking gintong ballpen sa pagitan ng aking mga daliri, at direktang tumingin sa kanyang mga mata. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit ang aking mga mata ay puno ng determinasyon at kapangyarihan. Nagulat si Mang Arturo, nanlaki ang kanyang mga mata, tila nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at galit. Gusto mo pa ba akong ipahiya? Dumating ka ba para magdala ng tanghalian? Umalis ka sa upuan ng executive. Napakawalang galang mo. Hindi mo alam kung saan ka nararapat. Malakas na umubo si Ginoong Garcia, ang head ng Human Resources, at matalim na tiningnan si Mang Arturo. Upo ka, Mang Arturo. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kausap mo ang chairman ng board at ang pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ito, Ginang Elena Bautista. Napanganga si Mang Arturo, namutla ang kanyang mukha, tila nawalan ng lahat ng kulay. Ano? Pinakamalaking shareholder? Si Elena? Ngunit nasa bahay lang siya. Paano ito nangyari? Hindi ito totoo. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkalito, ng pagkabigla. Upo ka. Malamig kong sabi, ang aking boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad. Unti-unting lumuhod si Mang Arturo, ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas at bumagsak sa upuan. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting gumuho. Magandang hapon, Mang Arturo, kalmado kong sinimulan, o dapat ba kitang tawaging dating manager? Paumanhin, hindi ako nagdala ng tanghalian para sa iyo ngayon. Hindi na ako nagdadala ng tanghalian para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Narito ako para dalhin ang iyong termination letter. Nanginginig si Mang Arturo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ito totoo.
Isa itong panaginip. Gumising ka, Mang Arturo, gumising ka, bulong niya sa sarili. Totoo yan, mahal ko, kalmado kong sagot, ang aking boses ay hindi nagbabago. Totoo tulad ng hindi mo pa nababayarang utang sa credit card, na ngayon ay nasa 12 milyong piso. At totoo tulad ng pagpapaalis kay Sofia sa aking apartment kaninang umaga. Ang apartment na ang titulo ay nakapangalan sa akin. Ay, sa kabilang banda, ang kumpanyang ito, ang pinagtatrabahuhan mo, ay isa sa mga subsidiary ng real estate conglomerate na minana ko sa aking ama. Ang akala mong sayo ay sa akin pala. Pagkatapos, binasa ni Ginoong Garcia ang listahan ng mga pagkakasala ni Mang Arturo. Maling paggamit ng sasakyan ng kumpanya para sa personal na kapakinabangan, manipulasyon ng travel expense reports, para sa personal na kapakinabangan, at labis na pagbaba ng performance sa trabaho sa nakalipas na 6 na buwan. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw na ipinapakita sa projector screen. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang pagkatao. Dahil dito, nagpatuloy si Ginoong Garcia, nagpasya ang kumpanya na wakasan ang employment contract ni Mang Arturo na may agarang bisa, nang walang severance pay, dahil ito ay seryosong pagkakasala na nagdulot ng pinsala sa kumpanya. Walang pag-aalinlangan, walang kompromiso. Sumigaw si Mang Arturo, ang kanyang boses ay puno ng puot. Walang severance pay? Hindi ito patas? Sa lahat ng ginawa ko para sa kumpanyang ito. Pinutol ko ang kanyang sinasabi, ang aking boses ay matalim. Anong performance? Ang performance ng pagsunog sa budget ng opisina para sa mga mamahaling hapunan at regalong diamante para sa iyong kalaguyo. Mahal ko, dapat kang maging mapagpasalamat dahil hindi kita isinumbong sa pulisya sa kasong pagnanakaw ng pondo, sa kasong embezzlement. Sinibak lang kita. Iyan ay sobra pa nga sa pagiging mapagbigay. Nagsimulang magmakaawa si Mang Arturo, ang kanyang mga luha ay umaagos. Tinawag niya akong mahal ko at humingi ng tawad, pilit na pinipilit na bawiin ang kanyang mga ginawa. Ngunit huli na ang lahat. Umiti ako, isang ngiti na walang init, walang pagmamahal. Huli na. Bahay? Anong bahay, mahal ko? Ang bahay na ang titulo ay nakapangalan sa akin. Mula ngayong gabi, napalitan na ang mga susi at ang iyong mga gamit ay nakabox na sa balkonahe. Maaari mong kunin ang mga ito. Hindi na iyan ang iyong bahay. Saan ako titira? Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wala na akong tirahan. Wala na akong pera. Paano ko malalaman? Matalim kong sagot. Mayroon ka pa sigurong pwedeng tanungin, di ba? Si Sofia. Oh, teka, nakalimutan ko. Wala rin pala siyang bahay ngayon. Kayo ay perpektong magkapareha. Siguradong makakahanap kayo ng isang romantikong tulay na titirhan ninyong dalawa. Isang lugar kung saan kayo magkasama sa inyong kahirapan. Ibinigay ko ang signal sa mga gwardiya. Dalhin niyo siya palabas. Siguraduhin na nililigpit niya ang kanyang desk sa loob ng 10 minuto. Huwag niyong hayaan na kumuha siya ng anumang dokumento ng kumpanya. Mga personal na gamit lang. Walang kahit ano na konektado sa kumpanya. Inakay si Mang Arturo palabas, ang kanyang mga sigaw ay umalinggaw sa buong opisina. Sumisigaw siya ng aking pangalan, nagmamakaawa at umiiyak. Ngunit huli na ang lahat. Tumayo ako at lumabas sa banako ng ika-10 palapag at tumingin sa ibaba. Sa bangketa, nakita ko si Mang Arturo na may dalang karton ng instant noodles na puno ng kanyang personal na gamit. Isang maliit na figura sa gitna ng malaking lungsod. Nagsimula ng umulan, ang bawat patak ay tila naghugas sa kanyang dating pagmamataas. Huminga ako ng malalim, ang aking dibdib ay gumaan. Ang bigat sa aking dibdib sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng nawala, bulong ko sa aking sarili. Sa huli, ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay isang malaking ginhawa. Kung kayo ay nakikinig pa rin dito,
tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ibahagi ang susunod na bahagi, luha at katahimikan, kung saan haharapin ni Mang Arturo ang gabi ng ulan at ang katotohanan tungkol kay Sofia, at ang aming laban sa diborsyo sa korte. Nakahiga ako ng payapa sa aking malambot na sofa, umiinom ng mainit na salabat at pinapakinggan ang tunog ng ulan na pumapatak sa bubong. Napakapayapa. Wala nang maingay na gihi, wala nang amoy sigarilyo, at higit sa lahat, wala nang boses ni Mang Arturo na humihingi sa akin ng tubig. Bandang 6:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Sa screen ng intercom, nakita ko si Mang Arturo na basang-basa, mukhang iisang daga na kakatakas lang sa baha. Lumabas si Manong Jose, ang aming gwardiya, dala ang isang malaking payong. Mang Arturo, bakit po kayo nakatayo sa ilalim ng ulan? Nasaan po ang sasakyan nyo? Sumigaw si Mang Arturo, buksan mo ang pinto, Manong Jose, bilisan mo. Nilalamig ako. Pinalitan ang digital lock. Matagal ko nang pinipindot pero ayaw. Si Manong Jose ay magalang ngunit matatag. Patawad po, Mang Arturo. Utos po ni Ginang Elena. Hindi na po kayo pinapayagang pumasok sa bahay na ito. Pinalitan na po ang mga susi kaninang hapon, Mang. Galit na galit si Mang Arturo. Ngunit bahay ko ito. Asawa niya ako. Walang karapatan si Elena na ipagbawal ako sa sarili kong bahay. Matalim na sumagot si Manong Jose. Huwag po kayong maingay, Mang. Maririnig po kayo ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Saka po, ang titulo ng bahay na ito ay nakapangalan kay Ginang Elena. Mang, bisita lang po kayo dito. Kung hindi po kayo pinagbubuksan, dapat po ay umuwi na po kayo, Mang. Ang mga salitang iyon ni Manong Jose ay eksaktong nagpakita ng aking damdamin. Lumabas si Manong Jose dala ang 2 malalaking maleta, inilagay ang mga ito sa labas ng gate, sa mismong lusak. Lahat po ng damit at personal na gamit nyo ay maingat na inimpake ni Ginang Elena. Ang sabi niya, walang dapat maiwan dahil bukas po ay gagawin ng imbakan ng bigas ang kwarto nyo. Isang napakagaling na pag-improvise ni Manong Jose. Tiningnan ni Mang Arturo ang 2 malaking maleta sa kawalan, nakatayo sa ilalim ng ulan, walang payong, walang sasakyan, walang bahay. Naiisip ko si Mang Arturo na nakatingin sa bintana ng aming silid-tulugan, marahil ay umaasa na bubuksan ko ang pinto tulad ng sa mga pelikulang romansa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito isang pelikulang romansa. Ito ay isang pelikula tungkol sa pagpaparusa sa isang taksil na asawa. Hinila ni Mang Arturo ang kanyang maleta sa ilalim ng ulan. Naiisip ko ang pagtatagpo nila ni Sofia, 2 iklase homeless na nagtatagpo, nagbibintangan at napagtanto kung gaano kababaw ang kanilang pagmamahalan. Sa huli, nalaman nila na ang kanilang pag-ibig ay napakababaw, kasing babaw ng balanse sa kanilang bank account. Ngayon, nawala na ang pera ni Elena, ang pag-ibig ni Mang Arturo at Sofia ay nalanta bago pa man mamukadkad. Pinatay ko ang screen ng intercom. Bukas ng umaga, isasampa ni Abogado Reyes ang aking petisyon para sa diborsyo sa korte ng pamilya. Makalipas ang 1 buwan, muli kaming nagharap ni Mang Arturo sa silid-hintayan ng korte. Siya ay payat, lalong nangayayat, at ang kanyang suot na kamisa ay kumupas na. Wala na ang dating Mang Arturo na puno ng pagmamataas. Ngayon, siya ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Sinubukan akong lapitan ni Mang Arturo. Tinawag niya akong imahal ko at pinuri ang aking kagandahan. Salamat, Mang Arturo, sagot ko. Ang buhay na walang alalahanin ay nakakapagpabata talaga. Nagsumamo si Mang Arturo, mahal ko, hindi ba natin pwedeng bawiin ang kaso? Pag-isipan mo ulit. Nangangako akong magbabago ako. Gagawin ko ang lahat, kahit maging hardinero pa ako ng bahay kung kinakailangan. Huwag ka lang sanang makipagdiborsyo. Wala na akong iba, mahal ko.
Maingat ko siyang tinanggihan at binanggit si Manong Jose at ang kawalan niya ng responsibilidad. Saka, nasaan si Sofia? Hindi ba siya ang soulmate mo? Hindi ba siya kasama mo ngayon? Nagagalit si Mang Arturo, tinawag si Sofia na ahas at isiniwalat na iniwan siya nito para sa isang Ticol businessman nang malaman nitong nawalan siya ng pera. Pareho kaming nakatanggap ng aming karma. Masaya ka na ba? Hindi, Mang Arturo, sagot ko. Naiintindihan ko lang na ang Diyos ang pinakamatapat na direktor. Napakaganda ng kanyang script. Sa loob ng mediation room, pilit na nagmakaawa si Mang Arturo para sa rekonsilasyon, sinasabing mahal pa rin niya ako. Ngunit inilabas ko ang aking huling alas. Ang recording ni Mang Arturo na iniinsulto ako sa hapagkainan. Ang kanyang mayabang na boses ay umalingaw sa silid, napakakainip mo. Hindi katulad ng kaibigan mo. Mas maganda at mas mayaman siya kaysa sa iyo. Umiling ang hukom. Yumuko si Mang Arturo, puno ng kahihiyan. Tinanong ng hukom ang tungkol sa paghahati ng ari-arian. Nagliwanag ang mga mata ni Mang Arturo, humingi siya ng 50% ng ibahay, sasakyan at ipon. Ibinigay ni Abogado Reyes ang prenuptial agreement na malinaw na nagpapaliwanag na lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin ay aking sariling ari-arian. Walang karapatan si Mang Arturo na humingi ng anuman. Isiniwalat ni Abogado Reyes na walang anumang komunal na ari-arian si Mang Arturo at may utang pa ito sa akin na 12 milyong piso mula sa credit card. Kaya kung pag-uusapan ang komunal na ari-arian para hatiin, sa totoo lang, utang niya iyon. Gusto ba niyang hatiin ang kanyang utang, o gusto niyang lubos na patawarin ni Ginang Elena ang utang na iyon hanggat umalis siya ng walang dala? Bumagsak si Mang Arturo, tinanggap ang diborsyo ng walang dala. Umagos ang kanyang luha. Nang kami ay lumabas ng korte, tinawag ko siya, Mang Arturo. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa. Mag-ingat ka sa sarili mo. Narinig ko na mahirap ang trabaho ng parking attendant. Kailangan mong tiisin ang init at ulan. Huwag kang magkakasakit. Walang mag-aalaga sa iyo. May bagong boyfriend na pala si Sofia, di ba? Namutla ang mukha ni Mang Arturo, tumalikod siya at lumakad palayo sa tindi ng init. Sumakay ako sa inupahan kong sasakyan at sinabi sa driver na pumunta sa beauty salon. Gusto kong magpagupit para sa bagong simula at magsalubong sa isang bagong buhay na hindi nakakainip. Luha at katahimikan, kung kayo ay nakikinig pa rin dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ibahagi ang huling bahagi, 2 taon pagkaraan ng tadhana, kung saan makikita natin si Mang Arturo at Sofia na haharapin ang huling bunga ng kanilang pagmamataas at pandaraya. Samahan niyo akong tuklasin ang malalim na aral na nakatago sa buhay na ito, di ba, 2 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking fashion boutique. Tinitingnan ang isang babaeng nasa edad 50, ngunit mukhang mas bata pa sa edad 20. Ang aking buhay ay payapa, abala ako sa aking negosyo sa real estate at sa aking bagong chain ng fashion stores. Ang bawat araw ay puno ng layunin at kapayapaan. Isang araw, pumunta ako upang tingnan ang isang bagong commercial complex sa labas ng Metro Manila na kakatapos ko lang bilhin. Sa parking area, nakita ko ang isang parking attendant, nakasuot na kumupas na kulay kahel na vest, maitim ang balat sa sikat ng araw, at may ngipin na nawawala sa harapan. Ang kanyang mga kilos at boses ay nakakatakot na pamilyar, nakilala niya ako. Aling Elena D. Bulong niya, puno ng hindi makapaniwala. Nahulog ang pito mula sa kanyang bibig. Ngumiti ako. Kumusta ka, Mang Arturo? Aba, nagtatrabaho ka na pala sa labas? Mukhang bagay sa iyo ang init ng araw. Labis siyang nahiya, yumuko. Hindi siya makatakas dahil ito ay aking ari-arian. Tinanong ko siya tungkol kay Sofia.
Mapait niyang isinalaysay na si Sofia ay muling nagpakasal sa isang keyhole businessman at ngayon ay nagbebenta ng herbal medicines dahil nabangkarot rin ang bago niyang asawa. Pareho kaming nakatanggap ng aming karma. Masaya ka na ba? Hindi, Mang Arturo, sagot ko. Naiintindihan ko lang na ang Diyos ang pinakamatapat na direktor. Napakaganda ng kanyang script. Inabot ko kay Mang Arturo ang isang 5,000 pisong tip. Nag-alinlangan siya, ngunit mabilis niya itong kinuha. Salamat, Mang Arturo, sa pagbabantay sa parking lot para sa aking mga tindahan. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat para makabili ka ng iced tea. Huwag mo nang gamitin sa sugal ha. Ayos ba? Yumuko si Mang Arturo, nanginginig ang kanyang mga balikat. Bumalik ako sa aking sasakyan at tumingin sa rearview mirror. Nakita ko si Mang Arturo na patuloy na pumipito at nagtuturo sa isang mamahaling sedan. Ang kanyang figura ay nilaot, naging isang maliit na kulay kahel na tuldok sa gitna ng abala ng Metro Manila. Dati, sinabi niya, napakakainip mo, Aling Elena. Ngayon ay napagtanto ko na ang nakakainip na buhay na ito, isang buhay na payapa, komportable, mahimbing ang tulog, at iginagalang ng lahat, ay ang pinakamataas na luho na hindi na niya kailanman mabibili muli. Mahina akong umiti. Isang tagumpay ng ngiti na hindi kailangan ng ingay. Tanging ako at ang Diyos lang ang nakakaalam. At kinagabihan, ang langit sa Metro Manila ay mas bughaw kaysa karaniwan. Dito nagtatapos ang kwento ni Aling Elena. Ano ang masasabi ninyo sa mga desisyon ni Aling Elena? Mayroon ba kayong gagawin na naiba kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nakapagparamdam sa inyo ng anumang damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa mga taong sa tingin nyo ay madadama rin ang emosyon nito. At mag-subscribe sa channel ng Luha at Katahimikan para hindi mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod baka kayo na ang. Ang kwentong ito ay kathang-isip. Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.